Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang ni-rock and roll ni President Bongbong Marcos ang kanyang mensahe dito nga po sa pagpasok ng taong 2026. Talagang literal na masasapol itong si Vice President Sara Duterte dito nga po sa kanyang binitawang may dating na statement. So, simple lang po, pero talagang nandoon yung banat ni PBBM dito nga po kay Sara Duterte. So, basahin natin. At basahin din natin yung sinabi ni Sara Duterte para maipagkumpara natin yung kanilang dalawang mensahe sa pagpasok ng bagong taon. Alright, sige. Sabi dito, as we step into 2026, I therefore call on every Filipino to embrace the year with discipline, confidence, and a shared commitment to our nation progress. Commitment to our nation progress. Meron kaya si Vice President Sara Duterte noon commitment sa mamamayang Pilipino na hindi na magnanakaw di umano, na hindi na magta-travel di umano, diba? Na hindi na siya magsisinungaling, na hindi niya na pagwawatak-watakin ang mamamayang Pilipino. Sana magkaroon ng commitment si Vice President Sara Duterte na magiging makabayan siya. Kasi pag sinabing makabayan, lahat ng doon na eh. 'Di ba? Pag makabayan ka, ibig sabihin mo mahal mo yung mamamayang Pilipino, makapilipino ka, hindi mo magagawang magnakaw, hindi mo magagawang manira, hindi mo magagawang pagwatak-watakin. 'Di ba? Ang kahalayan, kaisipan, 'di ba, ang puso ng mamamayang Pilipino kung makabayan ka at totoo yung serbisyong ginagawa mo. 'Di ba dito pa lang sa full ka na commitment, meron ka ba nun? Sara Duterte? Sabi pa ni PBBM, for beyond personal resolution, the New Year's calls on us to examine how we live with another one, how we live another, and how our choices shape our nation. Sana naman magkaroon ng good choice. Diba mga minamahal? Itong si Vice President Sara Duterte sa mga gagawin niyang desisyon sa buhay. Diba? Sana man lang mapag-isipan mo kung wala ka talagang kasalanan, magiging accountable ka sa lahat. 'Di ba? Haharapin mo lahat ng ipinupukol sa iyo at hindi mo tatakasan. 'Di ba mga minamahal, nakakaloka? Alright. So ngayon, ano ba yung mensahe ni Sara Duterte? Paano ko nasabi na bakit sobrang layo ni PBBM dito kay VP Sara? Biruin niyo ito yung mensahe ni Sara Duterte, oh. Nataliwas sa kanyang ginagawa. Sabi niya dito, itinuring natin ang bagong taon na paanyaya upang magkaisa at magsimula ng may panibagong pananaw. Ang ating pinagsamang lakas at pananampalataya ay susi ng tunay na pagbabago. Sama-sama tayong magsikap, magdasal, ng 2026 ay maging taon ng pag-asa at pagpapala. So ano ba yung mali sa statement ni Sara Duterte? Yung the way na sinabi niya na ang bagong taon ay paanyaya upang magkaisa. Ginagawa ba ni Vice President Sara Duterte yung pagkakaisa? Yung panibagong pananaw? Alam ko yung pananaw mo, gusto mo lang matanggal si President Bongbong Marcos bilang presidente ng bansang Pilipinas eh. Si PBBM, yung kanyang mensahe, napaka-consistent. Yung tono niya, talagang mapapansin mo mga minamahal na may dating eh. 'Di ba? Hindi lang puro salita. And also yung behavior ni PBBM very consistent. And even sa work, sobrang consistent. Si Sara Duterte puro lang pabango sa kanyang mga speech. Puro lang siya pagtatago sa likod ng camera. Puro lang siya camera-camera. Pasabog dito, atake doon, pa-victim narratives, power tripping. Yun yung ugali ni Sara Duterte. Samantalang si BBM, nandoon yung salitang consistent is the key. 'Di ba? Hindi scripted kung magsalita, hindi for publicity, talagang may kawang gawa. Pero si Sara, lahat bagsak doon eh. 'Di ba mga minamal, hindi nga natin nakita nagsalita tungkol sa honesty. Nagsalita ba tungkol sa transparency? Wala. And even sa accountability, wala. 'Di ba mga minamahal?
New Year's message niya, unity, pag-asa, sama-sama daw, bagong pananaw. Pero siya mismo, ginagawa niya ba yun? Hindi. Sinabi niyang unity, pero nakikita natin, siya yung unang nangunguna sa pagkawatak-watak natin. Sinabi niyang hope, pero puro naman negative attacks ang ginagawa niya sa gobyerno. So, paano magkakaroon ng hope ang government kung ikaw mismo panira ka? Di ba mga minamahal? Buti pa nga itong si PBBM, talagang literal na nagpapaka-leader. Literal na merong matatawag na maturity. May pagiging, yung ugaling statements, ganun si PBBM, mga minamahal. So nakita natin mga minamahal na tuloy-tuloy naman yung infrastructure, tuloy-tuloy naman ang reforms, tuloy-tuloy naman ang diplomatikong trabaho, tuloy-tuloy ang economic push ni President Bongbong Marcos. Yes, hindi perfect si PBBM. Walang leader na perfect, pero at least consistent. Di ba mga minamahal, compare natin ngayon si Vice President Sara Duterte. New Year's message niya, unity daw, pag-asa daw, bagong pananaw. Pero makikita natin na hindi naman akma yung kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa. 'Di ba? Kung mahal mo ang bansang Pilipinas, bakit ikaw yung nagiging rason kung bakit nagkaroon tayo ng pagkahati-hati? Bakit siya mismo nagpapasiklab ng galit ng rebellion mindset? 'Di ba bakit siya yung unang nagpo-push ng narrative na dapat patalsikin ng Pangulo? That's not unity, VP Sara Duterte. And also, that's not leadership. Diba? That is a political sabotage. Samantalang si President Bongbong Marcos sobrang tahimik kung nagtatrabaho. Hindi nag-iingay pero may resulta. Hindi nangaaway pero pinipili niya pa rin kahit papaano magkaroon tayo ng demokrasya at respeto. Kahit inaaway ninyo, tingnan ninyo, nagtatrabaho pa din ng maayos. Yan yung totoong leader. Hindi nagrereklamo, hindi nag-aasik ng division. Kumbaga, gusto niya lang talagang paayos tayo. Ngayon, isa lang yung malaking kumpunto. Iba yung asal ni Sara sa asal ni PBBM. Si PBBM sobrang consistent Yung tono, yung pananalita, yung behavior, yung trabaho. Si Sara Duterte, wala. Hindi ko makitaan. Wala siyang leadership quality, wala siyang sincerity, consistency, and also respect for the Filipino people. Wala siya nun. Kaya kung tatanungin nyo ako, PBBM or Sara Duterte, dito na lang tayo kay PBBM. Yung leader na may malasakit, may plano sa mamamayang Pilipino, isang politiko na iniiwasan ng drama, bagkus puro lang trabaho. Ngayon, sino yung pipiliin ninyo? Yung mabango lang magsalita, yung magaling lang sa speech, or yung taong tahimik pero nakikita nyo naman yung kawang gawa? Diba? Dito lang tayo sa katotohanan. Alright. Kayo, ano yung masasabi ninyo mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.